Magandang hapon po. Good news po sa mga motorista dahil may malaki ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes. Sa tansya ng isang oil industry source, 2 pesos and 90 centavos hanggang 3 pesos and 40 centavos per liter ang mababawas sa presyo ng gasolina. 2 pesos and 30 centavos hanggang 2 pesos and 80 centavos per liter naman sa presyo ng diesel. Wala pang tansya sa kerosene pero sa estimate ng Energy Department batay sa 4-day trading ng Mine of Platte Singapore, nasa 2 pesos per liter ang tapyas. Ayon sa DOE Oil Industry Management Bureau, dumarami raw ang supply ng langis mula sa mga bansang hindi kasapi ng OPEC, gaya ng Amerika, kaya napupunan ang kakulangan. Pero wala nang atrasan ang pisong provisional na dagdag pasay sa jeepney sa buong bansa bukas, October 8. Magiging 13 pesos ang ngayon 12 pesos na pamasahe sa traditional jeepney at 15 pesos naman ang magiging bayad sa modern jeepney mula sa 14 pesos. Sabi sa Super Radio DZBB ni Melencio Boy Vargas, presidente ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODA, may kopya na raw ang mga tsuper ng kautusan sa taas pasahe. Iba pa ito sa mga naunang petisyon para rin sa dagdag pasahe, pero ayon sa grupo, kung buwaba ang presyo ng langis, handa raw nilang bawiin ang petisyon. Disputable ayon sa AFP ang sinasabi ng China na may indisputable sovereignty raw sila sa Spratlys. Inisa-isa naman ng Coast Guard ang mga delikadong pagmamaniobra ng China sa gitna ng pinakahuling resupply mission sa Ayungin Shoal. Nakatutok si Mav Gonzalez. 8 dangerous maneuvers na ginawa umano ng 4 na barko ng China Coast Guard at 5 Chinese maritime militia vessels ang naitala ng Philippine Coast Guard sa kanilang panibagong rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal nitong Miyerkules. Sabi ni PCG spokesperson Jay Tariela, sa sobrang pagdikit ng barko ng China Coast Guard, halos 1 metro na lang ang agwat nito sa BRP Sindangan ng PCG. Unang beses din daw na lumapit sa distansyang 0.5 nautical miles lang ang barko ng People's Liberation Army Navy. 5 Chinese maritime militia vessels ang aktibo raw sa pagharang sa PCG vessels. Umaaligi din daw ang aircraft ng People's Liberation Army sa Sabina Shoal at umalis lang nang dumating na sa Ayungin Shoal ang resupply mission. Pinuna rin ni Tariela na magkasing laki ang mga barko ng Coast Guard ng Pilipinas at China. Indikasyon daw na nais nilang mabago ang David and Goliath situation ng dalawang bansa sa West Philippine Sea. Pinalagan din ng AFP ang naunang pahayag ng China Coast Guard na may indisputable sovereignty sila sa Spratly Islands. My reaction is only on the use of word indisputable. Because I think I have said it already here, that the use of the word indisputable is in itself disputable. Pagtitiyak ng Department of National Defense, patuloy ang pagbabantay sa ating exclusive economic zone at ang Ayungin resupply mission. Kailangan natin na bigyan ng supplies ang ating mga tropa at i-easy natin, kailangan natin protektahan. Non-negotiable yan. So maliwanag yung mandate from the President. Aminado ang AFP na hindi pwedeng lagi na lang hinaharas ang mga barko ng Pilipinas sa resupply mission. Pero mataas daw ang moral ng mga tropa natin sa West Philippine Sea dahil sa suporta ng mga Pilipino at ng international community. Sa mga resupply mission kamakailan sa Ayungin Shoal, gaya nitong Miyerkules, may mga namataan ding eroplano. Pero hindi pa tiyak kung sa anong bansa ito. Sabi mismo ng AFP, asahan na ang presensya ng mga yan sa mga susunod na resupply mission. What they are providing us is a view from above. So that, as I've said, we will know what's happening on the ground. That is very important in the formulation of strategies, campaigns, or operational plan that will be effective only in providing additional capability which we don't have yet. Hiniling ba ng gobyerno ang presensya ng Amerika o voluntaryo silang nagpadala ng eroplano? Sagot ng AFP, We have a mutual defense treaty. Sir, sa mga susunod po na roller pa natin, can we expect na nandun sila kayo? Yes, we can expect that because I think that is also important. para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Hari ulit ng basketball sa Asia, ang Pilipinas. Nakamit ng Gilas Pilipinas ang gintong medalya sa men's basketball finals ng Asian Games na 1962 pa natin huling nakuha. Nakatutok si JP Soriano.
Yamado sa first quarter ang Gilas Pilipinas sa kanilang gold medal match sa Asian Games kontra Jordan. Pero sa second quarter, nakaabante rin ang Jordan at naitabla ang laban, 31-all. Dahil naman sa mga pinakawalang 3-pointer sa third quarter, inilayo ng Gilas sa 10 puntos ang agwat nila ng Jordan at hindi na nila hinayaang makahabol ang Jordan sa fourth quarter para maselyuhan ang kampyonato ng Gilas. Ang final score, 70-60. Matamis ang tagumpay na ito ng Gilas na mahigit 6 na dekada ring hinintay ng Pilipinas. Noon pang 1962 Asian Games sa Jakarta, Indonesia, huling naghari ang ating men's basketball team. Our country, baby. Let's get it. Binati sila ni Pangulong Bongbong Marcos at ng ilang mambabatas. Ramdam din ng marami nating kababayan ang alab ng puso sa pagkapanalo ng ating mga pambato. Tinawag itong monumental victory ni Philippine Sports Commission Chairman Richard Bachman na anak ng isa sa mga player na nagpanalo sa atin sa parehong liga noong 1962. Sa boxing naman, nakangiting Finlex ni Filipino boxing champion at Olympic at ngayon Asian Games medalist na si Yumar Marshall ang kanyang kamao at biceps ng makapanayam ng GMA Integrated News. Nanalo si Marshall ng silver medal sa men's 80 kg weight class. Nag-iba po yung naging desisyon ng mga judges and then nalungkot din po ako dahil binilangan ako ng referee kahit hindi naman ako tinamaan. Nahinayang po. Nagulat man daw siya sa desisyon, dapat itong igalang. Kasi yung goal naman talaga is yung Paris Olympics. Wala na akong magagawa. Meron pang 10 buwan para paghandaan ni Marshall ang 2024 Summer Olympics sa Paris, France. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga Pilipino na sumusuporta sa aming mga atleta, lalo na po sa akin, sa Team Marshall, mga boxing fans na sumusuporta. Nakatakdang bumalik sa Pilipinas bukas si Marshall kasama ang mga opisyal ng Philippine Olympic Committee. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Iigin na raw ang supply ng presyuhan ng mga bigas sa mga susunod na linggo pero sabi ng isang dating Agriculture Secretary, huwag magpakakampante. Isang ahensya nga ng gobyerno nagsabing milyong-milyong toneladang bigas ang posibleng mawala dahil sa El Nino, kaya dapat magtanim ng high-value crops. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa pinakauling monitoring ng Department of Agriculture, nasa 41 hanggang 44 pesos ang kilo ng regular milled rice, habang 45 hanggang 48 naman ang well-milled. Pero dahil sa magandang ani ng mga magsasaka, mas mababa pa raw sa ipinatupad na price ceiling noong isang buwan ang presyo ng bigas ngayon sa ilang lugar. 60 hanggang 90 days na buffer stock lang daw ang kailangan para masabing stable na ang supply ng bansa. Pero higit pa rito ang maaaring maabot ng bansa ngayong taon. Inaasahan natin para sa wet season, pinakamalaking harvest ay matanggap natin ngayong buwan ng Oktubre at inaasahan natin papalo hanggang 77 days yung magiging national stock inventory at pag natapos ang anihan pagdating ng Nobyembre, aabot yan hanggang 94 days. Ayon sa Department of Agriculture, bukod sa lokal na produksyon ng bigas, meron pang dumating na 271,000 metric tons na imported na bigas at inaasang may darating pa hanggang matapos ang taon. Pero sabi ng chairman ng Federation of Free Farmers Cooperative at dating Agriculture Secretary na si Leonardo Montemayor, mag-ingat sa mga binibitawang salita. I hope they're not painting an overly rosy picture and then people's expectation tataas such that they will expect talagang bababa yung presyo ng bigas. I would be much more conservative and say siguro maybe a little it would be in the middle 40s, mga ganon. Para naman sa Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated, kailangang maging maingat sa pag-import ng bigas. As long as we encourage importation, I always say we will discourage production.
Nagbabala naman ng National Irrigation Administration na aabot sa 260,000 hectares na mga taniman sa Ilocos Region, Central Luzon, Mimaropa, Western at Central Visayas, Zamboanga Peninsula at Soc-Sargen ang maaaring maapektuhan ng El Nino. Nakikipagtulungan na raw sila sa DA para sa binhi na ibibigay sa mga magsasaka. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Kuha po ito sa basketball game sa isang barangay sa Davao City. Maya-maya, may isang manalarong biglang natumba. Agad tumawag ng timeout ang referee. Ito na pala ang huling laro ni Philip Saladio Jr., 23 anyos, tatakbong SK chairman sa darating na eleksyon. Isinugod siya sa pinakamalapit na ospital ngunit binawian din ang buhay dahil sa cardiac arrest. Nasisilip ng National Privacy Commission ang mga posibleng paglabag kaya na-hack at nanakaw ang mga datos ng mga empleyado pati miyembro ng PhilHealth. May mungkahi naman ang DICT para maiwasan ang mga false claim. Nakatutok si John Consulta. Sa pagsusuri ng Department of Information and Communications Technology sa mahigit 600 gigabytes na datos ng PhilHealth na ninakaw ng Medusa Ransomware Group, kahit hindi napasok ng mga hacker ang database ng PhilHealth base sa investigasyon, lumalabas na nakompromiso pa rin ang data at personal information ng libu-libong PhilHealth members. There's more than like 2,000 rows already, I think, of members' data, including their full name, their coverage, their PhilHealth ID number, even their membership ID number. May numbers, and sir? then Numbers? yung iba meron, yung iba wala. Kung may iba pang na-leak, bukod sa mga nauna lang nilabas ng hackers, Hindi tayo nakakatiyak. Sa analysis din namin, na nakita namin sa mga leaked data, meron. Hindi nga lang lahat tayo. Hindi lang lahat ng members data. Ang mga nakikita namin ay yung mga tinatawag na transactional data. Kadalasan may mga kausap na ospital, malamang si PhilHealth. para maiwasan ang dagsa ng false claims gamit ang mga na-leak na data, iminumungkahi ng DICT sa PhilHealth na mag-reissue ng PhilHealth number at kailangan ding magpalit ng mga password. I think we will have to have a meeting with PhilHealth to have procedural safeguards just in case somebody is claiming that this is a person na may hawak ng isang PhilHealth ID number. Diba? Kung sa ba talaga yun? Ang National Privacy Commission may nakitang ilang butas kaya nagka-data breach sa PhilHealth. April 2023 pa napasok o nag-expire ang antivirus system ng PhilHealth. Wala raw isinasagawang testing sa online system para sa members. At wala raw Cyber Emergency Response Unit ang PhilHealth na tutugon sa mga cyber attack gaya ng hacking. Posibleng tingnan din natin na kung merong naging concealment ng data breach, ito yung criminal penalty, criminal liability rin. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang PhilHealth kaugnay nito, pero hindi pa sila sumasagot sa aming mensahe. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. May low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Papasok kaya yan sa PAR at posible kaya maging bagyo. Makibalita tayo mula kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor? Maraming salamat, Ivan. Mga kapuso, malapit na ngang pumasok sa Philippine Area of Responsibility yung minomonitor natin na low pressure area. Huli itong namataan, 1,065 kilometers silangan niya ng Eastern Visayas. Posibleng mamayang gabi o bukas ng umaga o hapon ay nasa loob na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero sabi po ng Pag-asa, mababa pa ang tsansa nitong maging bagyo. Pero syempre patuloy po nating tututukan yung magiging pagbabago dyan sa mga susunod na araw. Posibleng sa Lunes o Martes din maramdaman ang epekto nito sa eastern sections ng Southern Luzon. Bukod po dito mga kapuso, may isa pang bagyong namataan na halos kasunod lang ng low pressure area. Pero ayon naman sa Pag-asa, hindi naman ito inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, habagat at localized thunderstorms pa rin ang nakakaapekto dito sa ating bansa. Base sa datos ng Metro Weather sa Luzon, may mga kalat-kalat na ulan bukas dito sa northern at pati na rin sa central Luzon, ilang bahagi ng Bicol Region, pati na rin sa iba pang bahagi naman ng southern Luzon. May mga pag-ulan din sa ilang bahagi ng Visayas sa hapon, lalong-lalo na dito sa Negros Provinces
Zambales kung saan nakikita po natin na merong mga malalakas na ulan. Sa Mindanao naman, bago magtanghali, posibleng may mga pag-ulan na at magtutuloy-tuloy po yan pagsapit ng hapon. Posible yung heavy to intense rains dito sa may bahagi ng Zamboanga Peninsula, pati na rin sa Caraga at Davao Region. Kaya doble ingat sa posibleng pagbaha. Dito naman sa Metro Manila, hindi pa rin po inaalis ang tsansa ng localized thunderstorms, lalong-lalo na sa hapon o gabi. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.